Sa bawat tiktik ng oras, sa bawat tagboy ng hangin, may kuwento ang bawat yugto ng buhay. Ako si Marilu Vergara Kasapaw, 61 years old, taga Barangay Lalud, Calapan City. Isa si Marilu sa mga napiling magbabahagi ng kwento ng pagiging adulto. Palengke ang kanyang munting mundo sa kanyang mga alaala, gumuhit ang kahalagahan ng respeto, ang mga gabi ng tawanan kasama ang barkada at ang mundo na wala pang cellphone. Kasi ngayon parang hindi na talagang masaya yung kabataan. Compare noong kami pa ay kabataan ng mga teenager na wala pang cellphone, mga gadget, na kami ay sama-sama pag sa gabi, maglalaro, pag maaliwanag ang buwan, kaya naman pag mayuhan, nandun yung barkadahan, maghahanap ng bulaklak, may Flores de Mayo, yun yung namimiss ko. Ngunit sa likod ng bawat kwento ng kasiyahan, may kwento rin ng pakibak. Ano po yung pinaka naging mahirap na pagsubok po na napagdaanan nyo at paano nyo po ito nalampasan? Noon ay may mga pagsubok din sa aming mag-asawa, gaya ng siyempre nung panahong yun, nag-iisa lang ako na iniiwan lagi ng asawa dahil siyempre ang mister ko ay sa barko nagtatrabaho. Nung panahong yun, nasunugan kami, na ayaw, yung kung saan yun yung matinding pagsubok na dumating sa amin, nasunog lahat itong tindahan na ayaw ko na sanang magtinda. Country na talagang sugod na kasi hindi naman yan news na rin aking aanhin. Sa pamilihang ito ay nakapanayam rin namin si Neneng. Malayo man ang kanyang narating, bitbit niya ang kwento ng kanyang kabataan hanggang sa kasalukuyang yugto ng buhay. Ako si Neneng Magpantay, taga Libis, dito lang kami naninirahan. Ako matagal na dito sa palengke, sa pupang bata. Papasok ako ng elementary, pag Sabado Linggo, kasama ko ng aking ina. And then mag-high school ako dito sa JJ. Tapos nag-asawa agad ako. Ang pag-iisda ang siyang naging pundasyon ng kanilang kabuhayan. Ngayon, isa na ang kanyang anak sa mga bunga ng tagumpay ng kanyang sakripisyo. May isa akong anak. Napagtapos namin siya ng medtech. Nasa kasalukuyan siya nasa MMG. Ngunit, hindi lamang kasiyahan ang naging kwento ng kaniyang kabataan. Sa kanyang murang edad, naranasan niya na ang kabigatan ng buhay. Ano po ang pinakamahirap na pagsubok na napagdaanan mo at paano nyo po ito nalampasan? Nung mag-pandemic. Tapos nung mag-oil spill. Yun, ang pinakamahirap namin. Na ang kinikita namin nung halos talaga, pangkain lang. Tapos nung magka-oil spill, humina naman ang aming tinda. Pero awa ng Diyos, nakakabangon kami. Sa awa ng Diyos. Samantala, sa mga bakas ng kabundukan, naroroon ang isang tahimik ngunit makulay na mundo. Hindi hamak na may pagkakaiba ang buhay ng mga naninirahan dito kumpara sa mga kabayanan. Simpleng pamumuhay, malapit sa kalikasan, ngunit puno ng kahulugan. Dito sa Barangay Fortuna, tuwing Martes, unti-unting bumababa ang mga katutubo mula sa kanilang tahanan sa kabundukan upang ipagbili ang kanilang mga ani, sakay ng mga kariton o di kaya'y tanging mga paalamang. Dito namin nakapanayam ang isang lalaking katutubo. Siya si Tatay Bernie Solinian, 55 taong gulang, mula sa komunidad ng Alsabi, Barangay Fortuna. Ano po ang pinagkakakitaan mo? Noon, saging noon. Ngayon, dahil ako'y inuubo lang ako, palagi lang nasa bahay. Isang simpleng pamumuhay ang kwento ni Bernie. Nung bata
bata po kayo, ano po yung ginagawa niyo na paborito niyo silang? Hindi ko lang natandaan yung paborito kong gawin kung nag-aawitan na kami sa bahay. Hindi lamang awit ng musika ang bumuo sa kabataan ni Bernie, kundi awit ng pagsubok na bumagbag sa kanyang murang balikat. Sa likod ng bawat kantahan sa kanilang tahanan, naroroon ang hikbi ng gutom, ang pangambang wala silang maihain sa hapagkainan. Ano po yung pinakamahirap ninyong naranasan at paano niyo po yun nalampasan? Yung pinakang mahirap, yung sa mga sakit, halos wala, hindi lang malampasan. Kung halimbawa ko inuubo, bago nahika pa, parang hindi malampasan na. Salamat po sa Diyos ay nakakalampas din. Sila din ang ating mga gabay ng Panginoon. Sa kwento ni Marilu, Neneng at Bernie, ating masisilayang ang iba't ibang kulay ng yugto ng pagtanda. Ayon kay Erik Erikson, ang yugto ng adulthood ay tinatawag na generativity versus stagnation, ang paghahanap ng kabuluhan sa pagtulong sa iba. Makikita ito sa dedikasyon ni Marilu sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, ang pagsuporta sa pamilya ni Neneng sa kabila ng pandemya, at ang simpleng pagturo ni Bernie sa kanyang mga anak na magkaingin upang maitaguyod ang kabuhayan. Ayon naman kay Lev Vygotsky, ang kultura at tradisyon ang umuhubog sa pagkatao. Sa mga aral na natutunan ni Marilu at Neneng mula sa kanilang mga magulang, tulad ng respeto sa nakatatanda at ang halaga ng pagtsatsaga at ang pagpapahalaga ni Bernie sa taniman at sariling ani, makikita natin kung paanong hinubog ng kapaligiran ang kanilang pananaw at prinsipyo. Gayon din naman, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang malalim na pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Sa buhay ni Marilu, ang pagpapahalaga sa paggalang ay isang pundasyon na naging gabay sa kanyang pakikitungo sa mga tao bilang magtitinda. Ang pakikibagay at pakikisama naman sa kanyang mga customer ay naging lakas ni Neneng upang magpatuloy sa kabila ng hamon ng pandemya. At sa kwento ni Bernie, ang bawat butil na itinatanim ay sumisimbolo ng pag-asa at ang bawat ani ay nagpapaalala ng lakas ng ugnayan ng pamilya. Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo po sa buhay? Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong buhay? Ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan po ninyo sa buhay? Yung galing sa amin mga magulang. Mas maganda daw yung magpakababa kaysa magpakataas. At saka pag mali, dapat itutuloy mo. Pakikisama mo sa customer, sa mga kasama mo. Mag-akainin para ikaw ay mayataniman, para ninyong may akainin. Yun ang sabi. Magaling makasama, magaling ka lumapit sa customer para balikan ka. And then, maaalala nila, ay magtitinda na yun kahit saan ako pumunta. Binabati nila ako. Magpakababa ka sa kapwa mo para ikaw ay itataas ng Panginoon. Mula sa hirap ng kabataan hanggang sa kasalukuyang yugto ng pagtanda, ang kanilang karanasan ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang mga simpleng bagay. Sa huli, ang bawat karanasan, gaano man kahirap, ay isang hakbang patungo sa ating personal na pag-unlad. Ang kanilang mga natutunan, ang pagpapahalaga sa pamilya, pagiging mapagpakumbaba, at pagtanggap sa pagbabago ay mga aral na maaari nating dalhin sa sarili nating paglalakbay.